Magandang umaga po sa inyong lahat. And, hello. Wait lang. Hello? Okay. So, sensya na medyo may konting setup lang po. So, una sa lahat, thank you kay Pastor Tim for allowing this privilege na makapagturo po sa inyo ng salita ng Diyos sa umagang ito. And pag-pray po natin si Pastor Tim na nasa main church ngayon, bigyan siya ng wisdom sa ministry na kanya pong ginagawa doon, sa chance na maging blessing po doon sa main church. So, buksan po natin ang ating Bibles sa 1 John chapter 5. Buksan po natin ang Bibles natin sa 1 John chapter 5. At nandyan kayo sa inyong King James Bible, babasahin ko po ito sa Tagalog o isasalin ko sa Tagalog. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Banal, ang Espiritu Santo, at ang tatlong to ay iisa. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ama sa langit, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay nagkatipon upang pag-aralan ng iyong salita bilang pagsamba sa inyo. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng sapat na karunungan nang sa gayon ay mas lalo po naming malaliman ang aming aral patungkol sa inyong anak na si Jesus, sa kanya po at patungkol sa lahat ng bagay na kumikilala, Panginoon, sa kanya bilang aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nasa kanilang daan patungo dito at pagpalain ng bawat isa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga suliranin sa buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Ito ay aming dalangin at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So, mula po dun sa last na tinalakay po natin na lesson regarding sa Christology or pag-aaral tungkol kay Kristo o sa doktrina ni Kristo, ay napag-usapan po doon yung pagtataas or exaltation. Kung gaano siya kataas sa lahat ng mundong to, maski sa mga dyablo, maski sa mga anghel, sa lahat ng nilikha, at sa lahat ng kaluluwa ng mga tao. At dahil dito, sa tagal ng napakaraming panahon, ang pagka-Diyos ni Kristo, yung likas niya at yung kanyang isip, yung naging pinakamainit na talakayan, argumento sa theology o pag-aaral tungkol sa Diyos. Pagsisikap ng tao na maintindihan ang Diyos, babawasan nila yung sinasabi ng Biblia o di naman kaya ay magtuturo ng ibang katuruan na hindi ayon sa Biblia o hindi batay sa prinsipyo na tinuturo ng salita ng Diyos, at nakakalimutan na habang gusto nilang unawain ang Diyos, kung sino siya, kung ano siya, ay nagiging yung diwa at unawa na nakukuha
sa pagkonsulta nila sa ibang uri ng filosofiya, sa ibang uri ng turo. At kasama doon yung unang-una ay yung pagiging Diyos ni Kristo, yung pagiging Diyos niya. At halos lahat ng kulto sumasang-ayon. Whether Adventist man yan, or Mormon, INC, Dating Daan, JW, maski mga Hudyo at mga Muslim din, pati mga Mason, mga Freemason, lahat sila ay nagtuturo na may iisang Diyos. Tama naman yun, iisa lang talaga ang Diyos at wala nang iba. At dahil doon sa katotohanan, binabaluktot nila yun, iisa lang talaga ang kanyang pagkatao, iisa lang ang kanyang essence, iisa lang ang being niya, iisa lang ang nature niya. So therefore, kung sino man ang magka-claim na Diyos or anak ng Diyos ay baka hindi siya talagang galing sa Diyos. So, kahit totoo man yun nga, binabawasan nila, inaalis nila yung pagiging Diyos ni Kristo. So lahat yun, sa katunayan yun, kahit na ganun yung ginagawa ng tao, patunay yun na ang Diyos walang hanggan. Ang Diyos infinite. Kasi kapag nakulong natin, nailagay na natin sa isip natin na, ay, ganito lang pala ang Diyos. Nililimitahan na natin yung Diyos kahit hindi siya ganun. The more na binibigyan natin ng diin yung mga maliliit na bagay tungkol sa Diyos at sasabihin natin, yun lang ang Diyos. Halimbawa, iisa lang ang Diyos. Paano kung sinabi ng Bible na siya ay Trinity? Ibig ba sabihin nun ay hindi na, mali na sabihin na ang Diyos iisa? Kaya nagkakaroon ng, pagkakabaluktot-buktot sa bagay na yon dahil hindi nila naunawaan, una sa lahat, ang prinsipyo na ang Diyos ay walang hanggan. God is infinite. God is eternal. Hindi lang siya eternal sa existence, eternal din siya sa mismong nature niya, siya mismo eternity. Kaya hindi natin siya lubos na mauunawaan sa ating mga makamundo at makataong or makalamang isipan natin. Hindi natin talaga siya mauunawaan ng 100%. Kasi yung isang bagay na naunawaan mo 100%, limitado na yan. Kaya maganda para sa atin na hindi natin maunawaan ang lubos ng Diyos except pag nasa langit na tayo. Okay? And hindi rin naman mahirap sa Kanya, di ba? Hindi mahirap sa Diyos na magkatawang tao kasi sa Diyos wala namang imposible. At napakagandang bagay nun na ang Diyos mula sa Kanyang biyaya ay bumaba dito sa lupa, naging tao siya, naging tao para sa ating upang mabuhay muli para sa ating katubusan. At sa lesson po natin ngayon, pwede nating sabihin ito parang sideway, pero lesson po natin na bigyan natin linaw kung ano ba yung tinatalakay ng mga ibang pananaw tungkol sa Diyos, especially kay Kristo, na nagbabaluktot sa katuruan tungkol sa Kanya. And yun po yung mga turo ng Unitarianism at Modalism or Oneness. So, bigyan ko yun ng definition po. Ang Unitarianism is position siya sa theology na sinasabi na ang Diyos ay isang being lang. Isa lang siya, isang person lang, isang spirit lang. At dahil doon, dahil iisa lang ang Diyos, si Kristo hindi din sa Diyos. Gets niyo? So, dahil iisa lang ang Diyos, hindi pwedeng may isa pang Diyos na si Jesus Christ. Hindi daw pwede yun sa Unitarian. So therefore, dahil doon, ginagawa si Kristo na tao lang. Okay? So alam ko, narinig nyo na yun, na si Kristo tao lang sa mga kulto. At some point sa buhay ni Jesus Christ, itinaas siya bilang Diyos or binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, sabihin nila. Which is tama naman, di ba? Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, pero nakakalimutan nila talaga na si Kristo mismo ay Diyos. So, sasabihin din nila na during His ministry dito sa lupa, ay binigyan or inangkin or inadopt ng Diyos. Pero still, hindi pa rin nila inaalis yung prinsipyo nila na si
Jesus ay tao lang, iisa lang ang Diyos. At madalas, ang lagi nila sinasabi ay, ang Ama ang Diyos. Okay? And, ang tingin din nila sa Holy Spirit ay ano lang, puwersa lang na hangin lang na walang sariling layunin, walang sariling kalooban, walang sariling isip, na parang kumikilos lang siya. Okay, yun yung mga turo ng mga kulto kagaya ng Iglesia ni Cristo, yung mga Iglesia ni Cristo na INK, yun, isa yung mga yun. This is INK. So, Mormons, God, mga Jehovah's Witness, yan, sila po ang yung mga Unitarian, hindi po sila oneness, hindi sila modalist. Ano ang modalist? Ang modalism or oneness Pentecostalism, sinasabi na ang Diyos iisa lang siya. Tama, di ba? Pero, nag-exist siya sa Bible na may tatlong mode. Kaya modalism, tatlong mode, tatlong gawain, tatlong kasangkapan. Ama bilang Creator sa Old Testament, Son, God the Son, napupunta sa New Testament time, at Holy Spirit sa panahon natin ngayon, after umakyat ni Jesus Christ. So yes, totoo na mayroong God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Pag tinanong mo ang modalist, kasi oneness sila eh. Nasa isip nila na ang Diyos, pero para siyang one-man band. Ako yung bass, ako din yung drummer. Kasi nyo? So ganun po ang modalist. At ang mga nagtuturo ng ganon, at ang ginagawa din nila para ma-distinguish nyo na modalist ba yan o Unitarian is nagbabaptize sila sa pangalan lamang ni Jesus. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, ang pangalan ni Jesus. Kasi yun yung turo din sa Acts 2:38, di ba? Na mabaptize kayo sa pangalan lamang ni Jesus. Yun, totoo naman yun. Pero nakakalimutan din nila na si Jesus Christ yung express image ng Diyos. Mamaya, titingnan po natin yan. At ang mga modalist na kulto na nagsasabi ng ganon ay mga Oneness Pentecostal, mga Assemblies of God, dating daan, mga charismatic, and yung iba naman, sila po yung mga nagtuturo ng ganon. Yun po ang modalism. So magkaiba sila, in a sense na magkaiba ang Unitarian sa modalist dahil ang Unitarian, sinasabi nila si Kristo ay hindi Diyos. Ang modalist sinasabi ay isang manifestation lang ng Diyos, si Jesus Christ. Kumbaga avatar si Jesus Christ sa modalist. Ngayon, tingnan natin yung mga scripture na ginagamit nila para patunayan yung turo nila. So, punta tayo sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timoteo 2:5. At habang pupunta kayo dyan, titingnan ko dito babasahin ko sa inyo sa Scofield Reference Bible. Siyempre, wala naman pong authority yung mga notes nito. Pero, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga kahibangan ng notes na ito. Sa 1 John 5:7. Habang papunta kayo sa 1 Timothy chapter 2, ang sabi sa notes ng Scofield Reference Bible, page 1325, ay sabi sa 1 John 5:7, ang note niya dito, karaniwang tinatanggap na ang verse 7 ay walang tunay na kalakasan or authority at dinagdag lamang. Yun po ang sinasabi ng Scofield Reference Bible patungkol sa 1 John 5:7. Kaya anong ginawa ng mga Bible version po natin dito sa Pilipinas? Inangkin nila ang turo na yon at inalis ang 1 John 5:7 sa Biblia. Ngayon, kung titingnan nyo yung 1 John 5:7 sa Tagalog, ako meron na po kung yung English Tagalog. Napansin ko dito na ang ginawa nila, yung sa verse 7, yun po yung last part ng verse 6, yung last sentence ng verse 6, at yung verse 8, yung unang part ng verse 8, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, yun po yung original na verse 7. Na inilagay nila sa verse 8, inalis nila yung the rest nun, at nag-skip bigat ang dugo at yung inaalis na part nitong Tagalog old version, yung dating salin ng Biblia sa Tagalog.
Nakuha yung tuong yan dyan sa Scofield Reference Bible. At maliban din or manifestation ito ng maling Greek na teksto dun sa notes na nakalagay. Ngayon, dun sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, basahin ko sa inyo sa Tagalog. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Okay. So, kung babasahin nyo lang yan, plain, wala kayong understanding. Pag binasa natin yan as is, anong iisipin natin? Si Kristo, tao lang talaga. Kasi sabi ni Pablo, si Kristo, tao lang. Yun ang pinagtatanggol ng mga Unitarian. Kaya sabi nila, mediator, yes, tagapamagitan si Jesus. And yes, may distinction between God at tao. Pero, ng verse na to, sabi ng mga Unitarian, hindi kailangan ng tagapamagitan. So, paano mo sasabihin na si Kristo tao lang at ang tagapamagitan sa tao at Diyos ay si Kristo, pero si Kristo hindi niya kailangan ng tagapamagitan kung tao lang din siya. Diba? Magulo na yun. Pero, ang tawag sa kanya ng mga Unitarian, third party. Third party daw si Jesus Christ. Tao siya, pero hindi niya kailangan ng tagapamagitan, pero siya ay naging tagapamagitan between tao at Diyos. Hindi posibleng maging tagapamagitan ng isang tao lang. Kasi ang tao nagkakasala. May potential na magkasala. And most of the time, kung ordinaryong tao lang si Jesus, ano na siya? Nagkasala na siya. At hindi ganun ang turo ng Biblia. Since sinasabi ng mga Unitarian na si 8:14, huwag niyo napuntahan yun, na sinasabi niya sa mga Hudyo na ako ay tao na nagsasabi ng totoo na aking narinig mula sa Diyos. Okay? Kaya para sa mga Unitarian, dahil sa mga statement ni Jesus na ganon, hindi pwedeng sabihin na siya ay Diyos at nag-claim lang siya na tao lang siya. Nakikita niyo yung pagkakabaluktot ng turo nilang yon. Sa mga modalist, ito sasabihin nila sa verse na yan. Si Kristo nga ay manifestation lang siya, pakita at siya nga talaga yung tagapagligtas. Siya nga yung tagapamagitan. Pero hindi talaga siya, paano ba natin sabihin? Hindi siya separate sa Diyos na pumapagitan sa atin. Nag-gets niyo? So magulo siya na parang, yes, ito ang Diyos, ito ang tao, andito si Jesus Christ. Pero at the same time, si Jesus Christ ay actually manifestation lang ng Diyos. So therefore, parang walang tagapamagitan. Ganon yung dating ng modalism. Yes, meron tagapamagitan, Savior si Jesus Christ. Pero ang Savior na yun ay Father din, Holy Spirit din. So therefore, parang iisang entity pa rin yung humihiwalay sa'yo dahil sa kasalanan. Okay? Pero anong turo ng ganito po, Biblical Trinitarianism. Ang usapan, ang tinuturo 2 verse 5 ay kaligtasan. Wala itong pagtakwil or pag-deny sa equality ni Jesus sa Ama. Pero dahil equal sila, hindi ibig sabihin na sila ay exactly the same. Ang Diyos Ama ay hindi Diyos Anak. Iisa silang Diyos pero magkaiba silang katauhan, panauhan. Magkaiba po sila. At maraming beses din na in-equate ni Pablo si Jesucristo at ang Ama hindi bilang tao, kundi bilang Diyos. Isang patunay nun is 1 Corinthians 8:6. Mamaya titingnan po natin yun. Kaya kung tutuusin, kung naiintindihan natin kung saan nanggagaling itong mga posisyon nila regarding sa Diyos, regarding kay Kristo, alam na natin kung paano sila mamaliin at itatama yung mali nilang natutunan sa kanilang mga kulto. So para sa mga Unitarian, si Jesus Christ ay third party kasi tao lang siya, hindi siya Diyos. Sa mga modalist,
isa lang siyang pagpapakita ng Diyos. So therefore, parang walang tagapamagitan. Parang ganun yung lumalabas. Kasi yung mediator tapos yung mismong other party, iisa lang pala. So parang dalawang party pa rin. So parang babalik tayo sa Unitarianism na prinsipyo nila na mayroong third party si Jesus. Sa panahon natin ngayon, ang pangit ng sa mga relasyon pa, ang pangit ng term na yon, ng third party. Pero ang turo ng Biblia, ng Biblical Trinitarianism, ang turo niya, merong Ama, merong Anak, merong Banal na Espiritu, ang sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapamagitan para sa atin. Kasi mismo si Kristo naranasan. Okay? So, sinasabi doon na pakita yon sa ating Bible na si Kristo kahit siya ay nasa laman Diyos. Yung pagkaka-wording kasi ng Bible, sabi ni Jesus, siya ay isang tao na nagsasabi ng totoo na aking narinig mula sa Diyos. Ano sinasabi po nun? Ang sabi kasi sa Romans 3:4, lahat ng Diyos ay totoo at lahat ng tao ay sinungaling. Po natin na si Kristo ay tao lang, ibig sabihin kung tao lang siya. Pero ang reality nun, kagaya ng sinabi ni Jesucristo sa John 8:40, na siya ay tao na nagsasabi ng totoo. Walang tao sa mundong to ang nagsasabi ng totoo, maliban sa isa, si Jesucristo. And pwede natin sabihin, yes, tao si Jesus Christ, pero Diyos siya na nagkatawang tao. Kasi siya lamang ang tao sa buong kasaysayan ng mundo na nagsasabi ng totoo. Hanggang ngayon, kahit wala na siya dito sa lupa, siya lang ang tao na nagsasabi ng totoo. At ano yung totoo na narinig niya? Narinig niya mula sa Diyos. Kasi walang makahaharap sa Diyos. Walang walang pwedeng kumausap sa Diyos or makita ang mukha ng Diyos at mabubuhay. O so paano narinig ni Kristo yon? Paano narinig ni Kristo yung katotohanan mula sa Diyos? Kung tao lang siya. O pwede. Propeta kasi siya. O yun nga yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Isa siyang propeta. Pero ang masama is hanggang propeta lang siya. Saan natin naririnig yun sa mga Muslim, di ba? Si Jesucristo ay isang dakilang propeta. Pero propeta lang siya. Hindi siya naging Diyos. Hindi siya Diyos at any time. Yun ang turo ng Islam. Ngayon, which basically Unitarian ang Islam. Kasi iisa lang ang Diyos, si Allah. O, di ba? Si Jesucristo, tao siya, dakilang tao siya, pero never siyang Diyos. So, yun ang 1 Timothy chapter 2 verse 5 na nagsasabi sa atin na ang Diyos na nagkatawang tao ang namagitan para sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin kasing namagitan ka kung ikaw ay nasa kabilang side. Hindi ka pwedeng ganun. Kailangan nandun ka sa gitna kasi alam mo yung nature ng dalawa. Yung pagka-Diyos na nature at yung tao na nature. At sino yun? Si Jesus Christ. Walang conflict, ito po linawin ko, walang conflict sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Never yan naghiwalay, never yan nag-away, never yan na, nakikiusap yung human nature ni Jesus sa divine nature ni Jesus. Nung kausap sa John chapter 17. Kanyang sarili, nagdadasal siya para sa kanyang sarili. O, diba? Yun po yung posisyon ng modalism. Okay? So, yun po yung next natin pumuntahan. Sa John chapter 17 verse 3. So, ang sabi po dyan sa John chapter 17 verse 3, ito, ang sabi po ng Bible sa John 17:3, basahin ko po sa inyo sa Tagalog. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, ang iyong sinugo si Jesucristo. Okay.
Ang sabi ng mga Unitarian, ang tunay, ang tangi, na iisang Diyos na tunay, na kausap ni Jesucristo dito ay ang Ama. So therefore, ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama. Yun po yung Unitarian. At hindi sinabi dito ng Biblia na, sinasabi ng mga Unitarian na ako din ay Diyos. Hindi niya sinabing ganon. So, nililiteral nila on surface level John 17:3 na ang isang Diyos na tunay ay ang sa kanyang panalangin ay ang Diyos Ama. Ngayon, sa modalist, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina sa mga modalist, kausap ni Kristo, nagdadasal siya sa human nature niya, sa kanyang divine nature na nasa langit. Gets niyo? Parang schizophrenic yung Diyos dito ng modalist na, ay, natry niyo na po ba kausapin yung sarili niyo na mag-isa lang ninyo? Natry niyo na po ba yun? Meron kayong internal dialogue minsan, di ba? Minsan sinasabi niyo yun kapag halimbawa busy kayo, may gagawin kayo, pero ibang usapan kapag nagpe-pray ka sa sarili mo. Sige na, Dustin. Walang para kang parang may sayad. Kausap mo na nalalangin ka sa sarili mo. Yung sitwasyon na yon na kausap mo sa panalangin. Hindi mo pwedeng kausapin yung sarili mo sa isang panalangin. Usap sa panalangin na yon. Sino po ba nag-send na ng request letter sa inyo na sa inyo naka-address? Meron na po ba nag-request letter sa inyo? Halimbawa, o sabihin natin yun. Actually, request letter, maganda na yun, example eh. Di mo na pwede i-address sa sarili mo, tapos ikaw ang pipirma sa dulo. Wala namang excuse letter, nag-excuse letter sa nag-signature. Walang ganon. Yun ang modalism. Ganon ang modalism. Ano sabi ng Trinitarian na Biblical Trinitarianism tungkol? Na noong nagdarasal, nananalangin si Jesucristo dito, yes, siya ay anak na humihingi na nagpupuri sa Ama sa langit. And both silang Diyos. Tama, di ba? Both silang Diyos. Diyos, kayang kausapin ng Diyos directly, yes. Yun yung example na pinakita ng Diyos sa atin. Na pwede tayong lumapit sa Kanya sa luklukan ng awa sa oras ng pangangailangan. Ayun ang tinuturo ni Kristo din dito na Kanyang hinahalimbawa, pinapakita na binibigyan puri niya ang Diyos Ama na siya ang iisang Diyos na tunay. Pag sinabi kasi natin tunay, hindi ibig sabihin na yung isang bagay na yun lang yun. Pinapakita din dito yung likas niya na ang Diyos totoo. And si Jesucristo din, totoo din. Katotohanan siya, sabi nga niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ang mga Unitarian hindi nila kayang pamaliin yung sinabi ni Jesucristo na yun sa John 14:6. Kasi bakit? Kasi wala naman sila mahanap sa Biblia na mali na ginawa ni Jesus eh. And dahil wala silang mahanap na mali, isa lang ang pwede nating maging conclusion dyan, tama si Kristo sa lahat ng punto at therefore Diyos siya, na hindi nila matanggap. Okay? At maliban doon, sa panahon ngayon kasi na siya ay nasa lupa, sumusunod siya sa kalooban ng Ama. At throughout yun sa aklat ng Juan, na pinapaliwanag niya doon na sinusunod ko lang ang kalooban ng Ama, kung ano yung narinig ko sa Ama, sinasabi ko sa inyo. Kasi bakit? Nandun siya sa lupa eh. Hindi mismong Diyos, Him and Himself na parang yung buong presence ng Diyos ba ang sabihin ko. Kung naalala niyo sa Exodus nung bumaba ang kidlat, apoy, hindi ganon si Jesus Christ na nagpakita sa mga tao. Nagpakita siya dito sa lupa as still Diyos pa rin siya. And naunawaan ng mga tao, especially ng mga modalist at Unitarian, na ang Diyos anak na 100% Diyos, kinakausap, nananalangin sa Diyos Ama na nasa langit. Yun ang hindi nila mabalot sa kanilang mga maliliit na isipan. At malinaw na ang John 17:3, hindi nagtuturo ng Unitarian, hindi nagtuturo ng modalist na perspective. Okay? So, isa pa po yung sinabi natin na verse kanina sa 1 Corinthians. Punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 8. So, nakita natin, di ba?
nababaluktot nila kasi kung kung surface level lang yung pagbabasa natin ng Bible, na hindi natin nakikita na andun ang triune God, ang Diyos na Trinity, hindi rin natin mauunawaan ang pagiging Diyos ni Kristo. Therefore, hindi natin talaga lubos na nauunawaan si Kristo. So, sa John, dyan po sa 1 Corinthians chapter 8, sa verse 6, basahin ko po sa inyo, sa verse 5 muna, basahin ko muna yung sa Tagalog. Sapagkat, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, 'di ba? Naka-italics yung lamang sa Tagalog. Ang Ama, 'di ba? Nabuhat sa kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa kanya. At isa lamang yung lamang isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. So, according sa mga Unitarian, ganito din sasabihin nila, magkaiba yung one God sa one Lord. Para lang ma-justify nila yung kanilang Unitarian na paniniwala na ang Diyos isa lang. Isa lang ang Diyos. Ano yung sabi dito? Isa lamang ang Diyos. O ano? Kaya doon tumatakbo yung isip ng INC, ng mga kulto, na oo, ang Diyos lamang ay ang Ama. Tapos sa kabila, sa kasunod nito, ang Panginoon lamang ay si Jesucristo. At sasabi ng mga Unitarian, na ang Diyos ay mas mataas sa Panginoon. Semantics. Naglalaro sila ng mga salita. Ganun sila, naglalaro sila ng mga salita. Mas mataas ang Diyos. So therefore, yung Diyos na Ama, mas mataas. Kristo. Maling-mali ang unawa talaga. Yes, si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo ang tagapamagitan, si Kristo ang Panginoon, pero hindi siya Diyos. Nakakatawa. Pero ano ang turo ng Bible sa Trinitarian na perspective? Mali una sa lahat, mali ang understanding na to. Kasi bakit? Pinapakita dito ni Pablo emphasizing yung separation ng si Jesucristo. Pinapakita niya na tayo ay sa Diyos. Dinidiin niya yon sa ganitong paraan na tayo ay sa Diyos. Na sinabi niya lahat ng bagay lahat ng bagay ay galing sa Ama, pero sino ba ang naglikha ng lahat ng bagay? Si Kristo. So sino nag-utos sa Ama na gawin ang lahat ng bagay? Sino nag-utos sa Ama? Sino nag-utos sa Anak na gawin ang lahat ng bagay? Na alikhain ang lahat ng bagay? Ang anak, sa Anak na inuutos. Okay? At tayo, naging kay Kristo tayo dahil kay Kristo. Kasama tayo kaya ang tawag sa church ay katawan ni Kristo, hindi yung tinapay. Tayo ang katawan ni Kristo. Lahat tayo kasapi, kasangkapan tayo ni Kristong lahat. Hindi lang si Kristo yung siya lang. Okay? And maliban doon, sa salita dito na sa pamamagitan ay nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, or sa English, by whom are all things. Ngayon, kung ibabalik natin ito sa Grego, sa original sa Greek, yung word na by, which basically means na lahat ng bagay ay kay Jesus Christ galing. Okay? And lahat pagmamay-ari ni Jesus Christ. Pag sinabi ko pong lahat, pati pamahalaan, pati mga kaluluwa natin, lahat yan under ni Jesus Christ. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang simpleng tao. Hindi mo pwedeng sabihin na tao lang si Kristo pero nasa kanya ang lahat ng bagay. Anong tawag sa kanya? Anong tawag sa isang being na nasa kanya lahat ng bagay? Diyos. So therefore, si Kristo ay Diyos. Yung verse na ginagamit nila mismo ang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Okay? At maliban dyan, sa Bible,
yung words na Panginoong Diyos, Panginoon na Diyos, ang Diyos na Panginoon, nag-occur nasa Bible siya for like 1,600 times. So hindi pwede natin sabihin na ang Diyos, kung ginamit ng Bible yung wording or pagkakatranslate na Lord God 1,600 times. Yung Lord na L-O-R-D in capital 1,600 times, yung yung G-O-D na all capitals na Lord, tapos G-O-D na capitals 1,600 times din. Kaya walang sense ang turo ng Unitarian na sabihin na mas mataas ang Diyos kaysa sa Panginoon. Kasi hindi nila talaga nauunawaan at ayaw nilang unawain na si Kristo ay Diyos na Panginoon. Okay? So next po, magpunta po tayo. Ang point po natin dito is yung pagkakaiba between Unitarian na position at modalist na position laban sa Bible. Okay? Yung mga kaisipan na yon, kinakalaban nila using the Bible. So next verse natin, una, habang papunta kayo sa Ephesians chapter 4, unang natalakay natin si Kristo ang tagapamagitan sa 1 Timothy 2 verse 5. Pangalawa, niluwalhati ng Diyos ang Ama dahil parehas silang Diyos, still iisang Diyos sa John 17:3. Kanina sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, si Kristo ay nasa lahat ng bagay dahil siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. At ngayon sa Ephesians chapter 4, tingnan natin sa verse 4. Basahin ko po hanggang sa verse 6 sa Tagalog. Sabi po dito, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siya at nasa... Anong sabi ng Unitarian dito? Kagaya ng sinabi din nila sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6 na mas mataas daw ang Diyos Ama kaysa sa Panginoong Hesukristo. So therefore, yung pinakamataas lang siya lang ang Diyos. Pero nakikita natin, nabasa natin dito na isa nga ang Panginoon. O ba't nauna ang Panginoon? Nabagit ang una. Ibig ko sabihin mas mataas ang mas mataas ang Panginoon na ngayon. Maling unawa. At isang Diyos at Ama ng lahat. Ano ba ang pinapakita dito ng Biblia regarding sa pagkakasalin ng ganito? Kasi sinabi dito sa verse 4, may isang katawan. Tayo yun as church, bilang isang simbahan, bilang isang iglesia. Iisang katawan, iisang espiritu na kung saan gaya naman ng pagkatawag sa inyo na isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. So, itong turo nila na iisa lang ang Diyos, which is yung Ama, ay hindi akma talaga sa unawa na sinabi ng Bible, na tinuturo ng Bible. Yung mga modalist naman, sasabihin naman nila ganito, si Kristo nga yung nagdadala sa atin patungo sa Ama. Kasi siya din yung Ama. Di ba? O sige, dadalhin kayo ng anak papunta sa Ama, kasi siya din yung Ama. Di ba? Kagaya ng sinabi natin kanina sa 1 Timothy 2:5, si Kristo yung tagapamagitan kasi siya yung third party. So therefore, pag lumapit ka kay Kristo bilang tagapamagitan, lumapit ka sa third party, hindi ka lumapit sa kabilang party na ang Diyos Ama. So wala talagang sense both views. Pero sa pagiging isang biblical Trinitarian, ano pong sabi sa John 14:6, di ba? Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So never tayo makakadiretso sa Diyos hindi sa pamamagitan ni Jesucristo na Diyos. Maliban po doon, pagdating kay Kristo, pag ang tao lumapit kay Kristo, siya ay napapalapit sa Ama. Hindi siya napapalayo, napapalapit siya sa Ama. Kasi ang Ama at si Kristo ay
sa loob malapit kay Kristo. Kagaya ng sinabi sa 17 verses 22. Diyan lang po kayo sa Ephesians chapter 4 at John chapter 17 verse 22. Sabi po dito sa Tagalog, at ang kaluwalhatian sa akin binigay mo, ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ngayon, doon ba lang, kung si Kristo may kaluwalhatian, hindi siya pwedeng tawaging tao. Kasi tayo wala tayong kaluwalhatian. Lahat tayo ay nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos nung tayo ay nagkasala. So kung si Kristo mayroong kaluwalhatian, ibig sabihin nun siya ay Diyos. Ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong iniibig na gaya ko na iniibig mo. Ano po ibig sabihin nun? Na mahal ni Kristo ang Ama, sumusunod siya sa kalooban ng Ama bilang anak ng Diyos. At kapag tayo ay lumapit kay Kristo na may buong pananampalataya, tayo ay magiging sa Diyos. Magiging parte tayo na magbahagi ng pamilya ng Diyos. Dahil tayo ay tatawagin ng Diyos pag tayo ay lumapit kay Kristo na may buong pananampalataya. Sa mga Unitarian, wala sa mga modalist. At yun nga, ang modalism, si Kristo ang naglalapit sa kanila sa Ama. Okay. Kaya modalist din ng mga Katoliko kasi sinasabi nila Papa Jesus, Papa Jesus. Diba? Galing sa mga Katoliko yun. Papa Jesus, bakit Papa Jesus? Nuestra Padre, Señor Nazareno. O ano sinasabi nila? Modalist, yung Jesus Nazareno. Nuestra Padre, our Father. Diba? Where mali, sa bagay at ang anak ay magkaiba, ngunit iisa. Okay? So, malinaw talaga na ang Diyos ay may tatlong panauhan, ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. Tatlo man sila, pero iisa pa rin. Okay? Di talaga natin mauunawaan yun until makarating tayo sa langit. So, ngayon naman, mabalik tayo ulit sa John 17. Kasi itong John 17 talaga, yung ginagamit ng mga Unitarian, ng mga modalist, para patunayan na si Kristo ay tao lang. Importante yung word na lang or lamang. Kasi pag sinabi mo kasi na si Kristo ay tao at wala kang sinundan doon, isipin nila na baka hindi siya naniniwala na tao lang si Kristo. Totoo naman kasing tao siya. Kaso ang problema, hindi nila naintindihan nga na si Kristo ang taong nagsasabi ng totoo at wala nang iba. Yun hindi nila na-stuck sila sa part na tao lang si Kristo. Okay. So, sa John 17:3 ulit, nakita natin diyan na sinugo nga ng Diyos Ama si Jesucristo dito sa mundo. At para sa yan, mapapadal, isusugutan si Jesucristo kasi si Jesucristo ay tao lang. Kagaya ng ibang mga propeta, tao lang din sila. Sinugo si Elias, sinugo si Moises, sinugo si Josue, si Joshua. So therefore, si Kristo tao lang din. Diyos hindi po sasabihin nila Diyos ang kanyang sarili dahil Diyos siya. Ganun. Parang tamad ang Diyos na kailangan niya magsugo ng iba. Hindi yun kakulangan sa Diyos. In fact, pagpapakita yun na ang Diyos ay Diyos. At kaya niya isugo ang kanyang anak para sa ating kasalanan. And so, sabi ng mga modalist, mga Unitarian, isa lang ang Diyos, yung Ama. Sinugo niya si Jesus dahil siya yung tao na napili niya for whatever reason. Pinili niya si Jesus, sinugo niya. Ang mga modalist, sinugo ni Kristo ang sarili niya dahil siya ay Diyos.
Sinugo niya yung sarili niya. Hindi, parang ganito yun eh. Dustin, kukunin ko yung mic Dustin, kukunin ko yung... Whereas, pwede ko namang gawin na hindi ko sinasabi. Hindi ko kailangang ipadala yung sarili ko. Dustin, I send myself. Di ba? Hindi ganun yun. Ganun ang modalist. At hindi ganun ang Bible. Hindi ganun ang Bible. At sinasabi ni Kristo dito na ang isang Diyos na tunay at may buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan ay ang Ama. Pero si Juan na nagsulat ng unang Juan, punta tayo sa 1 John 5:20. Unang Juan 5:20. Ito po sabi ng Biblia. Unang Juan 5:20. Ang sabi po diyan, at nalalaman natin at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Nag-aaway ba yung sinabi ni Apostol Juan sa Juan 17? Sa unang Juan 5:20, nag-aaway po ba? Hindi. Dahil ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisang Diyos na tunay. At parehas silang may buhay na walang hanggan. So therefore, ang Diyos ay si Kristo ay sa Diyos at Diyos. Okay? And para sa mga modalist, schizophrenic si Jesucristo. Okay? Papadala ko yung sarili ko. Di ba? Ako yung buhay na ako yung Ama. Diba? Yun yung maling nawa talaga pag Biblia. At wala nga problema sabihin na magkaiba silang panauhan, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Walang problema doon. Kasi bakit? Iisa ang Diyos eh. Hindi siya pwede yung kagaya ng turo ng mga modalist na sa Old Testament, siya yung Ama. Sa New Testament, si Kristo. Sa ngayon, Holy Spirit. Parang iisa lang ang Diyos. So sa panahon natin ngayon, according sa modalist, ang Diyos lamang ay Holy Spirit. Spirit na lang siya, di na siya babalik. Na, yun nga yung mali eh. Babalik si Jesus Christ sa katawan niya, kung saan siya nabuhay ulit, at makikita siya ng buong mundo. Ang Spirit hindi nakikita. So, dun pa lang, pagdating din sa end times doctrine, pagdating sa eschatology, mali ang modalism. Okay? So, nandyan kayo sa John 17. Tingnan natin yung verse 25. John 17, verse 25. Ang sabi po dyan, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin at ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. So, nakita natin dito na nananalangin nga si Kristo sa Ama. Dahil magkaiba silang persona, pero iisa silang Diyos. Ang pinagkaiba, si Kristo nasa lupa, ang Diyos Ama nasa langit. Okay? Ang pagkakaibang yon, hindi yun distinction para sabihin na magkaiba silang Diyos. Hindi. At yun yung inaakusahan madalas din ng mga Unitarian, sa mga Trinitarian, na sinasabi ng mga Unitarian, tatlo Diyos nyo. Ama, Anak, Banal na Espiritu. Sabi nyo, yan tatlong yan, isa. So, ibig mo sabihin, ang Diyos, separate na Diyos, Diyos Ama, separate na Diyos sa Anak at Banal na Espiritu. Kayo ang pangapagano. Pagan daw ang teaching of Trinitarian kasi isa lang ang Diyos. Okay? Pero, nakikita natin dito, nakikita natin dito na tayo ay kabilang kay Kristo at si Kristo ay kabilang sa Diyos. Pero si Kristo at Diyos iisa at still si Kristo ay Diyos pa rin. Okay? Wag kayong maguguluhan kasi ang alinaw nito kung babasahin natin sa perspective na ang Diyos ay tatlo pero iisa.
Okay? Kasi yung iba sasabihin nila, ang Diyos nga iisa pero tatlo. Pwede yun. Tama yun. Na parang, pero ang mali is i-subdivide mo ang Diyos, i-partition mo ang Diyos na 33% Ama, 33% Anak, 33% Banal na Espiritu. At hindi po ako naniniwala na si Hesus Kristo yung tinatawag, mali yung term na God-man. Pwede akong tingin sa akin mga kapatid. Parang Superman si Jesus Christ. Pag sinabi mong God-man siya. Pero mas maganda na na-manifest, napakita ang Diyos sa laman. Yun, mas maganda yun. Kasi biblical yun. Okay? And makita natin dito sa John 17, last 2 verses niya, nananalangin ang yes, dumidepende siya sa Ama. Kasi anak siya eh. Hindi naman pwede na magsasariling kalooban yung anak. Kasi kung naaalala ninyo, sabi ni Hesus Kristo bago siya dalhin aristuhin, sabi niya sa panalangin niya, kung ang kupa or cup na ito ay may pasa sa akin, parang separate na kalooban si Jesus Christ na sana kung okay lang sana, wag na sana siya mapako sa krus, pero pinili pa rin niya na mapako sa krus. Kasi bakit? Gusto niyang sundin ang kalooban ng Ama. Mahal niya ang Ama. At sa pagmamahal na yan, sa pag-ibig na yan, gustong ipakita sa atin ni Hesus Kristo na gayon din ang dapat natin gawin sa Diyos. Na iniibig natin ang Ama na ang Diyos kagaya ng pag-ibig natin sa ating Ama. So, kung tama ang modalism, ito yung argument ng Biblical Trinitarian. Kung tama ang modalism na yung katungkulan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu ay magkakaibang katungkulan, magkakaibang kasangkapan, hindi effective ang prayer ni Kristo. Ako sa inyo kanina na nananalangin siya, kausap niya sarili niya. Diba? Walang sense na ganun ang maging interpretation natin. Na si Kristo, kausap niya sarili niya. Hindi po ganun. And balik po tayo sa, ito last na po ito, 1 John 5:7. Balik po tayo sa 1 John 5:7, dun sa unang verse po natin kanina. Ito last na po ito, 1 John 5:7. Ang sabi po diyan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Anak, ang salita or verbo, at ang banal Santo, at ang tatlong to ay isa. Ngayon, sabi ng mga modalist, ito daw yung tatlong mode ng gawain ng Diyos. Mali. Maling-mali yun. Kasi sinabi doon, these three are one. Pero sinasabi, these three, ito na ito, isang katungkulan. Which is Diyos. Pero sa Biblical Trinitarian na perspective, sa Hebrews 1 verse 3, punta na po tayo sa Hebrews 1 verse 3. Hebrews chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito, ang Diyos po yung tinutukoy dito, Diyos po yung paksa, yung subject. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. O si Kristo po yung tinutukoy, yung anak pala. Yung anak ang tinutukoy. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ano pong ibig sabihin dito nun? Na yung sumulat ng Hebreo, si Pablo, para po sa akin si Pablo, ay pinapatungkol niya na ang larawan ng pagka-Diyos ay si Kristo. Siya yung larawan ng pagka-Diyos, the express image of His person sa English. Kung si Kristo ang tumataglay ng larawan ng Diyos na Trinity, yung claim
na si Kristo ang Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, mali. Larawan lang siya, hindi siya lahat yun. Whereas sa Trinity, sa Biblical Trinity, pag nandito si Jesus Christ, physically, nakikita natin ang Father, kagaya ng sinabi niya kay Philip sa John 14, at nakikita natin ang Son of God, mismo si Jesus Christ, at nakikita natin ang Holy Spirit, which, well, basically, hindi natin nakikita ang Spirit, pero malinaw ang sinabi ni Jesus Christ na, kung nakita mo ako, nakita mo ang Ama. Okay? Kasi ang Spirit walang katawan. Okay? Wala siyang katawan, pero bumaba siya in a bodily form. Bodily form, pero walang physical na katawan kasi ang Holy Spirit ay Spirit. Okay? So, hindi mo pwedeng gawin ang role ng isang bagay paano ba to? Magkaiba yung role sa image, ganun na lang. Magkaiba yung gampanin sa larawan. Ang larawan walang ginagawa, kundi i-represent kung ano is yung ginagawa. Yun lang. Okay? So, magkaiba talaga ang perspective ng modalism at Trinitarianism. Ano sabi ng mga Unitarian sa 1 John 5:7? Wala yan sa mga oldest and best ancient authority manuscripts. Kagaya ng sinabi dito, na walang real authority ang 1 John 5:7, sabi nito, and yet, napakaraming preacher ang gumagamit nito. Sinasabi nila na King James only si Scofield, pero hindi talaga. Hindi siya King James only, gusto niya ng revised version. Ito yung revised version, no? Yung Tagalog nito, revised version. American edition. Okay? So, iba ang atake ng Unitarian sa 1 John 5:7, alisin sa Bible. Ang sabi ng mga modalist, magkaiba yung role ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, kasi isa lang ang Diyos. Tayo mga Trinitarian, Biblical Trinitarian, sinasabi natin na ang Diyos ay Ama at Anak at Banal na Espiritu at ang tatlong to ay nagkakaisa at iisa. So, pwede pa rin tayong maniwala na ang Diyos ay iisa, pero ang Diyos ay Ama, ang Diyos ay Anak at Diyos ay Banal na Espiritu. Hindi sila katungkulan, sila ay kanya-kanyang mga panauhan, may sariling isip, may sariling kagustuhan, may sariling layunin, at may sarili din silang kapangyarihan, yet iisa. Ang hirap ibalot, no? Kasi ganun tayong tao eh. Ganun talaga tayong tao. Hindi natin, kung ano lang yung sinabi ng Bible, yun na lang ang sundin natin. At mas mabuti yun kaysa tanggalin natin yung parts ng Bible para lang mag-fit sa understanding natin. Okay? In conclusion, malinaw ang Trinitarian Biblical Trinitarian position sa Bible na kung babasahin natin in context, kung babasahin natin sa unawa na mayroong Biblical Trinity sa Bible at iwasan natin yung pag-cherry pick ng Pinoy at verses, pero ang context nun isa lang. Umaayon yung context natin mga verses na Pinoy. Hindi natin kailangan na mag-cherry pick, pipiliin tayo ng isa, or ililiteral natin on surface level yung reading ng Bible, which sila naniniwala at all. Okay? Kaya napakaganda ng huling mga sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto. Ganito ang sinabi niya, sumainyo lahat ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos ang isa ng banal na Espiritu. Amen. So, yun po ang topic natin ngayong ang Bible laban sa Unitarianism at Modalism. In conjunction po, kakakibat dun sa pag-aaral natin ng Sunday School every Sunday patungkol sa Christology or aral tungkol kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na masalangit, maraming salamat po sa kaliniwanagan na aming narinig mula sa inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na dalhin namin ang katotohanan ito na ikaw, Ama, ay Diyos, ikaw, Panginoong Jesucristo, ay Diyos, at ikaw, Banal na Espiritu, ay Diyos. Ngunit iisang Diyos na aming sinasamba at
pinaparangalan. Maraming salamat po sa lahat na narito, na nakarinig ng inyong salita. Kayo po ang patuloy na magbiyaya sa amin, sa aming pananambahan mamaya, at sa aming mga gagawin, sa aming paikipag-isa, sa aming fellowship, at sa aming pagbibigayan. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron tayong 5 minutes po bago po ang ating main service.